Episode 1. Flashback. Flashback tayo sa unang pagkikita. Remember the exact date? February 21. February 21. February 21. Sino ang unang nakakita? Nakita na. Ako. Nakita na Bobby. Ako. Parang ako unang nakita. Ay parang inahanap kasi kita that time kasi ikaw yung... Ako po ay naghihintay sa parking lot. Hintay ka sa parking Nakita kita. Yes, hintay ka sa parking lot in that time. Magka-chat naman tayo. Parang feeling ko pagbukas ng di ba yung exit ng Walter Mart, and that time nahanap na kita. Kasi nasa parking lot ka lang naman. Di ko lang alam kung alin doon, kung sino ka doon. But sabi mo nga naka-blue ka and naka-black na stocks ka. And then that time, nung nakita na kita, lumapit na ako sa'yo kasi ako yung lumapit. Ano ang first impression mo nung makita mo siya? Nung unang nakita ko si Ivo, sobrang neat kasi ng yung impression ko sa kanya, neat, parang pare. Yan yung time na parang magbe-bless ako sa kanya. Paano po, Father? Nag-bless ka sa akin noon. Sabi ko, ano po, Father? Nag-bless siya sa akin noon. Yeah, nag-bless ako sa kanya. Pero pa-joke ko lang naman yan, because mukha siyang pare. And so, impression ko na sobrang neat, sobrang kagalang-galang, and very professional. And ayun nga po, Father. Yun. And that time, ikaw, anong impression mo sa akin that time? Mayabang. Mayabang po kasi sabi niya, kahabig daw niya si Joshua, ganito, tapos parang feeling niya sobrang pogi niya. hindi Oo, totoo. Yun agad yung ko. Pero mayabang na, parang kasi naka-face mask siya nung time na yun. So, pakiramdam ko parang pogi-pogi naman ito ng tao na to. Yun ang yun agad yung naisip ko. Pero explain ko lang din. Parang ginoke kita that time na parang wait lang, pinagkakaguluhan ako dito sa loob ng Walter Mart. Nakita na si Joshua Garcia, ganun. Di ba parang ganun yung pero magsi-CR lang ako that time. Kaya pinaghintay kita. And ayun, naka-face mask ako that time because na rin, nahihiya talaga ako. Kasi that time, I'm not out yet. And it's first time na makapag-meet dun sa lugar na yun. Kaya nag-face mask talaga ako. Intentional talaga yun. How did the day end? Marami po kasi kaming pinuntahan ng first meet namin. Nag-start kami sa Walter Mart, then nagpunta kami ng Cabanatuan. First kumain tayo sa Kumain kasi sa KFC. Kumain po muna kami kasi lunchtime. And doon na-realize kung gaano ka-clingy si Iko. Kasi kahit first time pa lang namin mag-meet, grabe sobrang kadikit niya sa akin. Yung parang tugawin mo kami tapos magkadikit na agad kami. Hindi ako sanay lang sa mga ganong tao kasi parang gusto ko lalo na pag unang kilala pa lang natin tapos ganyan ka na-close sa akin, parang ganon. Pero para sa akin okay lang yan kasi nga pogi nga ako kay Iwo. So parang advantage. Na-discuss ko ba yun, yung space mo that time? Hindi naman, kasi para sa akin okay lang. You feel uncomfortable when you're with me that time? Hindi, nagulat lang din ako kung gagawin ng ka-clingy. At that time kasi parang feeling ko, parang nag-click tayo agad. Like, parang ang ganda ng conversation. So parang feeling ko, maybe it's okay, like, medyo close na tayo na parang gano'n. And that time kasi parang gusto kong magkaroon tayo ng personal conversation and personal connection kasi feel like Papatulog tayo na. I'm not sure if that's the right term na compatible na parang feeling ko magaan yung loob ko sa'yo. Okay. Pero hindi pa natapos kasi parang pumunta pa tayo sa New York. Sa New York. Tapos nagpunta pa kami ng night market. Nagpunta pa tayo ng SM kasi balak mo bumili ng shirt. And ayun, parang unti-unti, parang ang dami nga natin pununtahan. Pero natatakot din ako kasi baka mamaya kidnapin ako. Grabe ka naman. Hindi, pero na-bring up mo rin naman sa conversation natin that time na hindi ka basta-basta nagtatagal sa date. Minsan pag ayaw mo sa tao. Oo, nagdadahilan ako, uuwi ako. Hindi ako umuwi. Hindi siya umuwi. Gusto ko yung kausap. May hint na yun. May hint na. Hint na gusto ko yung kasama ko. And thank you for staying with me until then. Now, describe that eventful day, February 27, 2020.
yan ang anniversary nila. Kakapunta lang natin sa place na yun last week. Right? And I remember that simple date lang yun, hindi yun planado na hindi ko alam kung planado ni Iwag na tanongin niya ako that night. But that time lang po kasi we're planning to have merienda time, then kain lang kami ng pizza and order lang kami ng drinks and punta lang kami ng SM kasi that time tuwing magka-video call tayo, magkausap tayo, kailangan ko ng earphones. And that time nasira yung earphones ko. Bumili tayo ng earphones. Parang, bili tayo ng earphones kasi nga sabi mo parang pagka nagsasalita ako sa call, parang hindi mo siya maintindihan. And that night, nung pauwi kami, and I remember the exact moment, Mabini State, nasa stoplight kami. Biglang sumagin sa isip niya. Hindi ko alam kung ba't mo tinanong yun. Gusto ko siyang tanongin kasi nga, nung time na yun, parang nararamdaman ko palapit na akong umalis. So parang gusto ko ma-confirm kung may chance ba na maging tayo bago ako umalis ng bansa. So, dahil yun naman na yung nararamdaman ko talaga na alam kong gusto kita. And kung gusto mo rin ako, bakit naman kailangan pa natin patugin? Parang gano'n. So nagtanong na ako ng time na yun. And tama-tama, nakahinto yung sasakyan. And that moment, around 7 p.m., stoplight. And then doon ko na siya sinagot na, yes. So ako talaga yung nagtanong. Siya may nagtanong. Okay, kung paano naging tayo. That is the big moment kasi, ayun, doon na nagbago lahat. Nagsimula maging tayo. Magsi 6 years na. Balikan natin yung unang pagkikita. Sino sa inyo ang kinabahan o mas kinabahan yung unang date? Turo natin kung sino sa tingin natin. 1, 2, 3. Ako po kinabahan kasi hindi ako sanay talaga sa mga gano'n. Hindi ko nakadagdag ng factor yan dahil hindi siya out. Hindi ako out. Hindi po kagaya sa akin na parang, hindi naman ako totally out pero malakas yung confidence na okay lang makita ko ng ibang tao. And that time kasi parang yung age mo na yun, parang confident ka na sa sarili mo. And then, yun nga, and that time kasi I was around, basta ganun. 22 pa lang ng time na yun. Next, kinabahan ako kaya nag-face mask ako kasi ayaw ko ma-recognize yung Kinakabahan kayo na way na dahil baka may makita sa'yo o dahil sa akin? Kinakabahan ako sa mangyayari that time and baka may makita sa akin. Ay, katumuloy. That time kasi parang I was in a very dark place. Like parang kailangan ko rin ng tao na coach up and alam mo yun, parang nakwento ko na yung kay Iwag yung conversation namin sa inyo na ganito yung nangyari sa akin. And this time parang, yun nga, parang I need a friend. And hindi lang friend yung nahanap ko ng taong mamahalin ko. Yeah. So, I'm thankful for that. And I'm thankful na nag-reason. May moment ba nung first meeting ninyo na gusto mo na siyang i-touch? O hawakan man lang kahit kamay? Naramdaman niya na agad. Gusto ko siyang hawakan agad. Ginawa ko naman agad. Hindi ko po ginawa. Parang hindi ko ginawa siya sa first meet. Nagpigil ako tita. So that time, kasi parang, lumalapit naman ako sa kanya na parang yun nga sa KFC, parang may mga silent touch na lang din na, alam mo yun, parang simpleng, hindi na, parang umiinom siya, gano'n, tapos ginaganon ko yung kamay niya. Tinasalat ko lang, but yung mga soft touch lang na pag sa first day, parang, parang, di ba, paano ba yung Yarang iinom ka ng tapos kukuha ng, may mga, kumakain kasi tayo, tapos parang gagawin ka lang na gano'n. Parang I'm testing the waters. Pero lang naman yun, very minimal. Pero anong tawag doon? Hindi naman talaga, grabe na. Pero naramdaman niya kasi medyo clean niya. Suwabe lang. Pero intentional yun sa'yo. I'm trying to... Sabihin, meron ka ng pag nasa I'm trying to get your attention. Anong red flag ang nakita mo sa kanya pero binaliwala mo? Siguro yung kasi ako po nasanay ako sa
parang proud sa akin yung mga nagiging partner ko. Tapos nung nag-meet ko si Iwo, parang hindi siya, although nararamdaman ko na gusto niya ako, mahal niya ako, pero hindi niya ako kaya ipagmalaki na para sa akin red flag po. Kasi bakit ako pumasok sa ganang relasyon, alam ko naman yung tao, hindi nagiging proud sa akin. Kaya, Parang hindi pa kilala. Siguro Kasi yung, hindi pa kasi, yung parang medyo naging problem natin along the way. Especially the first month. Ako naman, medyo mabilis kasing matampuhin kasi ito si Ivo. Parang nung mga Mainitin ulo. first month na mainitin yung ulo, na yung first month parang... Pero feeling ko naman may mga dahilan din naman kaya gano'n. And as much as possible, pinipilit ko intindihin kung bakit gano'n yung nararamdaman niya. Kasi hindi ako naman yung tao na isang buwan, hindi mo makikilala ng tao ng isang buwan lang. It takes time to get to know the person, kung ano yung pinangungutan niya, kung bakit gano'n yung attitude niya. So, for me, maybe it's a red flag, but as long as nakikilala kita and alam ko yung pinanggagalingan kung bakit gano'n yung attitude mo towards me or other person. Anong ginawa niya noon sa iyo na hanggang ngayon ay hindi mo makalimutan? siguro nung time na naglakas ka ng loob na papuntahin kami sa bahay no, kahit na alam mo pwede kang mapahamak. Kasi parang binigyan mo ako ng chance para maniwala na kahit hindi mo pa kayang gawin yung mga ganung bagay, nagawa mo para sa akin. Hindi ko makalimutan. Ako naman siguro that time na hindi ko makakalimutan ng mga unang araw moments natin is that time na binigyan mo ko ng rose. Kasi that time nagbubukid ako eh. And parang Iwo, ganito. Punta ako dyan sa bisitahin kita kasi may bibigay ako sa kanya. And sabi ko, pwede bang magkita tayo dito sa sementeryo? Sementeryo ako nagkita. Kasi malapit doon yung bukid nyo. Malapit yung bukid namin sa sementeryo. And ako naman, sabi ko noon, kwento ko lang, that time, sabi ko kay tatay, sumasakit ko yung tiyan ko, punta lang ako sa bahay. Tapos, sige, punta ka doon. Pero hindi niya alam na imimit kita doon. And that time, doon kami, binigyan niya ako ng rose kasi hindi ako nakatanggap ng rose or flowers kahit kinita. And that time parang na-feel ko na, and 3 flowers yun, means na, ano yung sabihin na tatlo? I miss you. I miss you. Kasi gusto ko po, parang isang araw ka lang siya hindi makita, parang sobrang miss na miss ko. Ganun na. Oh, yan, I miss you. Akala ko I love you. And then, I love you. Ayun, hindi ko makakalimutan ever yun. Like, that 3 rose. Hanggang ngayon, tabi-tabi ko yun. 6 na taon na yun, pero yung memories and yung symbol nun. Thank you for that. Thank you for giving me this. Anong ginawa niya na hindi mo inakala pero tuluyan ka nang nahulog? Ayun nga eh, the more na makikilala mo yung isang tao, dun ka mas mahuhulog. And the more nakasama mo siya, and feel no, ang dami kasing sign na parang ito yung taong para sa'yo. May mga small details na pinapakita yung universe, or maybe it's God, or maybe it's the universe working, na parang ito siya yung taong para sa'yo. Siya yung parang pahalagaan mo. Parang may mga ganong sign. And yung hindi ko naman sinabing yung iba sa ibang tao na maniwala sila sa mga sign na nakikita nila. Pero mga good sign kasi nakikita ko. And ayun, siguro yun yung mga natutuwa ko ng mga unang months, unang taon. And sobrang worth it talaga na nag-reach ako. And yun nga po, aside from mahal ko na siya, yung parang yung mundo na yung nagsasabi na parang mahalin mo yung tao to. Parang yun eh, parang may magic na binibigay yung pag magkasama kami. Or yung kahit sa music lang, pakinggan na namin to. Like, alam mo itong kanta na to, parang gano'n. Alam mo yung mga movies na to. Tapos may, pares tayo ng kulay ng suot ngayon. Nakapink ka ko. Parang hindi namin pinag-uusapan. And that's it. Ikaw, Los, ano sa tingin mo? Ako siguro yung hindi ko makakalimutan na ginawa mo sa akin na nakapagpahulog mismo sa na damdamin ko. Yung time na pumunta po siya sa bahay namin. Tapos, kasi syempre bago pa lang kami, inalam namin, kinikilala namin yung isa't isa. Then may mga nalaman ako na, bakit may mga ganitong account, ganito, na alam ko naman yung dahilan, at naiintindihan ko naman din. Tapos umiiyak po siya, tapos gusto niya nang umuwi, nandun kami sa kwarto sa bahay. Tapos umiiyak siya. Tapos nung time na
lumabas kami, tapos nag-ano po siya sa akin, nangako siya na yung trust is i-build niya, hindi niya pababayaan na mag-overthink ako. Kumbaga parang papatunayan niya sa akin kung gaano siya katiwa-tiwala para mahalin. Hindi ko makakalimutan yan. Game. Hello, this is Mark Adrian Yumal. And andito ako ngayon para magsabi kay Ariel mag-isa na yung tiwala na hinahanap niya sa akin. I will promise to work on that. Yes. Sigurado ka. O naman, mahal na mahal kita eh. Love you too. Ang corny. Ang corny yan. Pero totoo yan. Doon parang sobrang doon ako nahulog talaga na sobrang na tao na to. Dapat hindi ka ito makabalan. Kasi, yun. Kailangan pala umiyak. Grabe yung iyak niya noon, tita. Sabi ko nga po sabi niya, uwi na ako. Sabi ko, ba't uuwihan niya si tatay sa labas, umiiyak siya. Makikita, alam niya po, nag-review lang kami kasi alam natin, parehas kami engineer, pero hindi niya alam na sa ibang field po siya. So, Ayun, nagre-review kami, pero nare-review ko siya. iba yung nire-review natin. Iba yung ginagawa namin. Ako sabi ko, lalabas na ako, mag-walk out na lang ako, lalakad na. Paano ka uuwi? Sabi niya, maglalakad ako. Sa loob ng 6 na taon, may moment ba na muntik na kayong umatras? Ako po, opo. Siguro, hindi lang isang beses. Kasi, ano po parang nahihirapan talaga ako sa sitwasyon ni Iwo na hindi niya kayang pagsigawan kung gano'n siya ka-proud sa akin, kung gano'n niya ako kamahal. So, nahihirapan akong tanggapin yun kasi parang sobrang unfair po para sa akin dahil ako sobrang open. Lahat ng halos ng gusto kong gawin para sa kanya ginagawa. Ayaw ko niya sila. Kasi may mga times na parang minsan kailangan namin paglakad magkalayo. Pag meron siyang kakilala, parang hindi ako pwedeng lumapit. So, nahihirapan po ako mag-adjust na sabi ko sa sarili ko hanggang kailan ako maghihintay sa ganito. But what made you stay? Kasi, ano po, bukod sa nangihinayang ako mula sa Iwog, alam ko na si Iwog na yung talagang para sa akin. Kasi nararamdaman po yun ang puso ko parang hindi ko kayang iwan yung tao na to. Kasi alam ko pag nagkakawalay kaming dalawa, wala na akong mahanap na katulad. And pagsisisihan ko yun ang soul. Feeling ko kasi ako, hindi ako matras. Like, sabi ko nga sa kanya nung unang-una pa lang, as much as possible, i-work out natin kung ano yung meron tayo. Kasi ang ganda na nasimula natin. Like, parang ako, ayoko na. Parang never kong nasabi sa kanya na loves, itigil na natin. Sa loob ng 6 na Sa loob. taon? Never po siya. Sa loob ng 6 na taon, hindi ko sinabi sa kanya na ayoko na. Kasi as much as possible, I want to work things out about our relationship. And sabi ko nga, yung promise ko sa kanya na yung tiwala, hindi ko yun, i-work out ko yung tiwala niya. And sana hanggang ngayon nararamdaman ko kung paano ko in-work out yung tiwala and yung love ko sa'yo. Kasi, yun. Like, I want to show you na I'll do anything just to be with you. And so, that's it. Pag hindi siya, never siya. Hindi siya Kahit sumuko. sadly sa isip. Opo. Kahit na ako yung Kahit ikaw palagi. ako yung nag-i-initiate. Nag-i-initiate. Hindi niya lagi sa atin niya. Lagi siyang gumagawa ng paraan talaga para maayos. Hindi ko sinabi na, okay, huwag na tayo. Parang Yeah. nagawa ko ng paraan talaga. Na parang sabi niya, ayoko na, nahirapan na ako. And dun din yung mga times na nag-start kami mag-vlog. Na parang, kaya siguro sobrang deep nung emotion nung nagpa-vlog. Hindi naman siya vlog parang mga videos talaga. Like sobrang intense nung mga salitaan namin doon. And totoo kasi yun yung nararamdaman namin that time na parang ayoko subukan. Tsaka syempre nung time na yun, minsan nangyayari yun na kapag LDR po kami, nasa bar ko ako. Sobrang hirap ayusin kasi pag yung kalayo, parang hindi mo mapuntahan yung tao. Kausapin mo, ipaliwanag mo sa kanya. So sobrang nihirap ng time na yun. So, Hindi ko yung ginaya magkaroon tayo ng away. Kung may away man, ayusin natin agad. Ayokong
Di ko parang nakasanayan namin na pag may away kami, hindi pwedeng hindi matutulog. Matutulog ng di ayos. Opo, kailangan na yun. Sobrang kulit ko At rin hindi eh. magkaiba po kasi pag magkaaway po kami, ako gusto ko munang mapag-isa. Gusto ko nang tahimbikan. Si Iwag po, ayaw niya ng gano'n. Gusto niya ayusin niya. Siya naman yung nasusunod kasi ayos naman agad. Ayos, Kasi pinipili ko parang po kayo nahihirapan siya. din ako na syempre nasasaktan ko po siya. Parang, bakit hindi ko rin kaya? So, Maaari ayusin na lang. kung maaari puntahan mo siya, maayos namin. Or gawa ka ng paraan. Dalang kita ng tatlong tulak. Kaya ang daming moment na marami siyang binibigay sa Ang akin. dali ng burger. Maging ayos na tayo, please. Ganon. Effort.